Magandang araw mga bata! Maaari ba kayong magsitayo at tayo ay mananalangin? Amen. Pakitingnan nga ba ang inyong paligid, ang ilalim ng inyong lamesa o upuan kung may kalat, kung may piraso ng papel or balat ng candy. At kung meron ay pulutin ito at ilagay mo sa bag at itapon sa tamang tapunan pagkatapos ng ating klase. Very good! May absent po ba tayo ngayong araw? Patignan naman po inyong katabi kung may kulang. Very good! Wala tayong absent. Patignan din nga po kung naka-uniforme kayo at kung may suot na ID. Very good! Mukhang ready na kayong matuto ngayong araw. Pero bago tayo dumako sa ating aralin ay meron muna ako patakaran sa loob ng ating silid-aralan. Ng acronym ay CUTE. K for kumilos ng may paggalang. Y for yumuko at makinig sa guro. U for umakto ng responsable. At T for tumulong sa kapwa. Ano nga po ulit ang ating patakaran sa loob ng silid-aralan? Tama! Cute! So, bago tayo dumako sa ating aralin, ay may pauna muna akong aktibidad para sa inyo na tinatawag na larawan ng San Isidro. So, ano ang makikita niyo sa TV screen? Tama! Iba't ibang kulay ng sobre. Meron tayo dito 4 na kulay ng sobre. Ngayon, papangkatin ko kayo sa 4 na grupo. Ito ang Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. Ang bawat group ay pipili ng kulay ng sobre. At ang bawat isang sobre ay may laman na tanawin si San Isidro. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 hanggang 5 minuto para sagutin ang mga tanong na aking ginawa. At ipepresenta nyo ang inyong sagot dito sa harapan. Ere ang inyong katanungan. Ere muna pala ang inyong picture kung kulay yellow ang napili nyo, kung kulay blue, kung kulay pink, at kung kulay white. Okay na? Lilipat ko na sa inyong katanungan. Okay, time's up. Tapos na po ba ang lahat? Okay, tapos na ang lahat. Sino ang gustong maunang magpresenta? Okay, Group 1. Very good. How about Group 2? Very good. How about Group 3? Very good. And the last, Group 4? Very good. Mahusay ang inyong mga sagot, bata. Nakilala ninyo ang iba't ibang tanawin sa San Isidro at nakapagsabi rin kayo ng mga katangian at mabuting katangian nito. Kagaya na lamang ng pagiging maganda, malinis at nakakaingganyong puntahan. Ngunit alam niyo ba na ang mga tanawin nito ay hindi lang basta magagandang tanawin? Meron dito mga tao nakatira at meron din ditong iba't iba ang kanilang mga kultura. So ngayon, pag-uusapan natin ang ugnayan ng kapaligiran at kultura. Kapaligiran. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng mga bagay sa ating paligid. Kabilang dito ang mga anyong lupa, anyong tubig, panahon, klima, halaman, hayop, at maging likhang gawa ng tao. Ito ang pinanggagalingan ng ating pagkain, tirahan, at iba pang pangangailangan. So, alam naman po natin kung anong kapaligiran. Kagaya ng nabanggit ay mga anyong lupa at anyong tubig. Tama. Sumunod ay ang kultura. Ano nga ba ang kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa pamumuhay ng mga tao sa isang lugar, kabilang na dito ang kanilang paniniwala at tradisyon, wika, kasaysayan, pagkain, pagdiriwang o pista, sining at musika, pananamit at gawain sa araw-araw. Sa madaling salita, ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng tao na naipapasa mula sa matanda patungo sa mga bata. Ngayon, tingnan naman natin kung paano nga ba
ugnay ang kapaligiran at kultura. Ang ugnayan ng kapaligiran at kultura ay nangangahulugang nakakaapekto ang kapaligiran sa paraan ng pamumuhay ng mga gawain ng mga tao sa isang lugar. Halimbawa na lamang, kung maraming bukirin, ang kultura ng mga tao ay ang pagtatanim o pag-ani ng palay at gulay. Ngayon, magpapakita ko ng iba't ibang tradisyon na ginagawa dito sa San Isidro Nueva Ecija. Una na lamang ay ang Anihan Festival. Familiar ba kayo sa Anihan Festival? Yung iba ay oo at ang iba ay hindi. So, ano nga ba ang Anihan Festival? Anihan Festival ay isang makulay na pagdiriwang tuwing anihan bilang pasasalamat sa masaganang ani. May parada ng mga kalabaw, sayawan, paligsahan sa dekorasyon ng kariton. Ginaganap ito tuwing Mayo. Mayo siya ginaganap. Sumunod ay pangingisda. Ang pangingisda ay isa sa kabuhayang kaugnay ng kalikasan. Ginagamitan ng lambat o salakab ang pangingisda sa ilog tuwing umaga. Dahil alam naman natin na dito sa San Isidro ay meron tayong ilog sa may tulay. So, makikita nyo pa rin doon na may mga nangingisda pa din. Alam nyo naman siguro kung ano yung lambat. Ito ang lambat. Diba? Familiar kasi nga may ilog. Sumunod ay ang Santo Niño Fiesta. Familiar po ba kayo? Isang mahalagang kapistahan na ginaganap tuwing Enero. Bilang parangal sa Santo Niño, tapok dito ang prosesyon, sayaw ng mga bata na nakasuot ng mga kulay na kasuotan at palaro sa baryo. So, mukhang pamilyar naman, ginaganap ito tuwing Enero. Pamilyar naman po kayo, di ba po? Kasi di ba yung iba, sabay din ito kahit hindi naman sa San Isidro. Makikita nyo, di ba, sa TV, minsan, di ba, pinapalabas yung mga prosesyon na Santo Niño. Sumunod ay pag-aararo ng bukid. Isa pa rin karaniwang tanawin sa San Isidro, ang magsasakang nag-aararo ng bukid gamit ang kalabaw. Bahagi ito ng sinaunang paraan ng pagsasaka na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin sa ilang bahagi ng bayan. Dahil nga po ang lugar natin ay patag or kapatagan ay ang karaniwang trabaho ng mga taong nakatira dito ay kagaya ng kanina kung hindi pangingisda ay ang pagsasaka. So, alam naman po natin kung ano ang pag-aararo, di ba po? Ganyan po ang ginagawa. So, ngayong nalaman nyo na ang iba't ibang tradisyon dito sa San Isidro Nueva Ecija, meron pa rin ako ditong katanungan kung talagang kayo ay nakinig. Magtaas lamang po ng kamay ang gustong sumagot. Una, ano ang tradisyon at kaugaliang pangkultura sa San Isidro Nueva Ecija na ating tinalakay? Yes? Very good. Pangalawa, paano nakakaapekto ang kapaligiran sa tradisyon at kaugalian nito? Very good. Pangatlo, ano ang halimbawang ugnayan ng kapaligiran at kultura sa San Isidro Nueva Ecija? Yes. Very good. Mukhang nakinig talaga kayo sa ating talakayan. At ngayong alam niyo na kung ano nga ba ang kapaligiran, kultura at ang ugnayan nila ay meron akong paaktibidad para sa inyo. Meron ako dito 4 na larawan na may number na 1, 2, 3, 4. Dahil 4 na pangkat kayo, para di na tayo magulo o mahirapan ay ang number 1 ay para sa group 1 na, 2 ay para sa group 2, 3 sa group 3, at 4 sa group 4. So, ang gagawin nyo lamang ho dito ay Venn diagram or concept map. Kayo po ang bahalang mamili kung Venn diagram ba ang gagamitin nyo or concept map. Kapag Venn diagram ang inyong ginamit ay
Guguhit lamang kayo ng kamukha nitong imahe, dalawang bilog na nag-overlap. Sa bandang kaliwa ay ang kapaligiran, doon niyo po isusulat. Bandang kanan ay ang kultura, at sa bandang gitna ang pagkakatulad. Kapag naman po concept map ang inyong ginamit, ay sa taas ang pamagat. Halimbawa nito ay kung napili nyo yung Anihan Festival, doon nyo po siya ilalagay. Tapos kagaya lamang po sa Venn diagram, kapaligiran sa kaliwa, ugnayan or pagkakatulad sa gitna, at kultura para sa gawing kanan. Nagkakaintindihan po ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gumawa nito. At pagkatapos ay ipepresenta nyo siya dito sa harap ng klase. Narito ang mga katanungan na inyong sasagutin. Tapos na po ba ang lahat? Tapos na ang lahat. Para maiba naman ay mauuna tayo sa ika-4 na grupo. Ito kayo sa harap mga anak at ipresenta ang inyong gawa. Sumunod ay 3 grupo. Dito anak. Yung pangalawang grupo. At yung unang grupo. Very good. Ang gagaling nyo. Mukhang nakinig kayo talaga ng mabuti kay teacher. Dahil mukhang nakinig kayo ng mabuti ay may gagawin tayo ngayon. May activity ulit kayo. So, gagamit tayo ng emoji rating. Kasi, kayo po mismo ang mag-rate or mag-rate sa inyong mga kapwa-estudyante. Ano nga ba ang gagawin natin sa emoji rating? Sa emoji rating ay kapag maganda ang naging sagot ng inyong kapwa mag-aaral or ang pangkat na yon ay ngingiti kayo. Nalabas ang ipin. Kung medyo maganda ay ngiting walang ipin. At kung hindi masyado ay medyo seryoso. At kung hindi talaga ay malungkot. Ngayon, kanina pinabunot ko na kayo ng mga number. Habunot na kayong lahat ng 1 to 3 hanggang 4. So, narito ang aking mga katanungan na kung kayo ang nasa posisyon nun, ano ang inyong gagawin? Una, nakita mong may nagtatapon ng basura sa ilog at sa kagubatan. Ano ang inyong gagawin? 1. Okay, rate nyo nga sila. Very good. Pangalawang grupo, nakita mong may mga tao na nagpuputol ng puno sa kagubatan na walang permiso. Ano ang inyong gagawin? Okay, i-rate niyo ulit sila. Pangatlong grupo, nakita mong may mga tao na nag-aaway dahil sa paggamit ng sobrang tubig. Ano ang inyong gagawin? I-rate? Very good. Nakita mong may mga taong nangingisda gamit ang mapaminsalang tulad ng dinamita or chemical. Ano ang inyong gagawin? Rate nyo sila ga. Okay, very good kayong lahat. Lahat ng inyong mga kasagutan ay tama at sakto para sa mga binigay na kaganapan. Magaling mga bata, nalaman natin ng iba't ibang tradisyon dito o tradisyon na ginagawa dito sa San Isidro, Nueva Ecija. Nalaman natin na ang kapaligiran ay malaki ang impluwensya sa kultura ng mga tao. Halimbawa na lamang nga kung ikaw ay malapit sa ilog, syempre ang magiging trabaho niyo mangingisda. At kung kayo naman ay sa Kapatagan, syempre ang magiging trabaho niyo din ay magsasaka. Mukhang naunawaan niyo naman ng mabuti ang ating aralin ngayong araw. May mga tanong po ba? Walang mga katanungan. So ngayon, dumako na tayo sa inyong takdang aralin.
Para sa inyong takdang maaralin, narito ang panuto. Maghanap ng 5 larawan na nagpapakita ng ugnayan ng kapaligiran at kultura sa inyong komunidad. Isulat sa likod ng bawat larawan ang isang maikling paliwanag kung paano magkakaugnay ang kapaligiran at kultura sa bawat larawan. Halimbawa na lamang, larawan ng palengke. Pinapakita nito kung paano ginagamit ng mga tao ang likas na yaman mula sa kapaligiran sa kanilang pamumuhay at kalakalan. Narito ang rubric para sa pagmamarka sa inyong takdang aralin. Kumpletong larawan, 10 points. Kung kulang, 5 points. At kung walang larawan, ay 0 to 2. Kalinawan ng paliwanag. 10 points kung maliwanag, 5 points kung medyo maliwanag, at 0 kung hindi malinaw. Ugnayan sa kapaligiran at kultura. 10 kung lahat ng larawan ay malinaw na naugnay sa paksa, 5 kung mailang larawan na hindi gaanong naugnay, at 0 kung walang naugnay. Pagsasaayos ng kalinisan. 5 points para sa pag-aayos ng kalinisan sa paggawa. 3 points kung medyo magulo, at 0 kung magulo at hindi naayos. Pagsunod sa panuto. 5 puntos para sa nasunod lahat ng panuto, 3 kung may kulang, at 0 kung nasunod o hindi nasunod ang panuto. Yun lamang. Paalam, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat sa pag-uwi.